Mamahalin ka pa kaya ni Fermin kung putol-putol ng katawan mo? Ang sarap sigurong tingnan kung nakalutang ka na sa ilog o kaya niluluto na kita. Baliw! Sa oras na makawala ako dito, ikaw ang lulutang sa ilog o kaya ay gagawin kong adobo. Ah, ganun ba? Kung makakawala ka pa. Ang talas nito, oh. Bagong hasa pa naman. Wag! Wala akong kasalanan sa'yo! Ah! Taon 1988, Visayas. Sabik na sinalubong ni Diego ang kanyang bunsong kapatid na kagagaling lang sa Amerika, kasama ang private nurse noon na si Gemma. Welcome home, bunso! Ang tagal nating hindi nagkita, Flora. Kumusta ka na? Walang naging tugon ang dalaga. Nakatitig lang siya sa kanyang kuya Diego. Walang emosyon na parabang tumatagos lang ang kanyang paningin sa kanyang kapatid. Sige na, Gemma. Dalhin mo na siya sa kwarto niya. Pagkatapos, bumaba ka dito, Gusto kita makausap. Sige po, sir. Nang umakyat na sina Flora at Gemma, nagtiim ang bagang at naikuyom ni Diego ang kanyang mga palad dahil sa galit. Paano ka makakapirma at paano maibibigay sa akin ang parte ko sa mga ari-ariang naiwan ng mga magulang natin kung hanggang ngayon baliw ka pa rin? Hindi naging maganda ang relasyon ni Diego sa kanyang mga magulang noong sila ay nabubuhay pa dahil sa kanyang talamak na bisyo ng pambababae at pagsusugal. Wala rin siyang nagawa nang ibigay kay Flora ang lahat ng pamamahala sa kanilang mga negosyo at ari-arian. Ngunit nagkaroon ng trauma si Flora na uwi sa depresyon nang masaksihan nito kung paano pinatay ang kanyang nobyo sa mismong kanyang harapan. Sir, nakainom na po ng gamot at nakatulog na kaagad si Ma'am Flora. Pagod po siguro sa biyahe namin. Ano na ba ang lagay niya? Magagaling ang psychiatrist sa Amerika. Bakit parang walang pagbabago sa mga kilos niya? Hindi ko rin po alam, Sir Diego. Kompleto naman ang mga gamot niya at nasa oras po ang pagpapainom ko sa kanya. Ay, nako. Minsan tuloy iniisip ko, baka sinasadya niya nang huwag gumaling. Magdadalawang taon na yung sakit niya at lahat ng pwedeng igamot sa kanya ibinigay na. Pero parang lumala pa siya. Sir, depende po kasi sa tao yan kung gaano kalalim ang trauma na nararamdaman niya. Minsan nga po ay aabutin pa yan ng maraming taon bago siya makarecover. Sa susunod na linggo, pupunta ako sa Maynila. Pupuntahan ko ang magagaling na doktor na kakilala ng pamilya namin. Kailangan gumaling siya. Samantala, sa asyenda ni Diego. Uy, paring Fermin, nabalitaan mo na ba? Dumating na yung kapatid ni Sir Diego galing sa Amerika. Mas lalo raw gumanda. Kaso nga lang, aning pa rin eh. Talaga? Pero grabe ka naman parang Jerry. Mamaya marinig ka nila dyan. Makarating pa sa mansyon na nilalait mo yung kalagayan ni Ma'am Flora. Manahimik ka na nga lang dyan. Kalalaki mong tao, chismoso ka rin eh. Bakit? Totoo naman, di ba? Hindi pa rin daw gumagaling kaya inuwi na lang dito. Kahit naman sino magkakatroma at mawawala sa sarili kung ang taong mahal na mahal mo ay patayin mismo sa harap mo. Dapat ay inuunawa natin sila at hindi inuhusgahan. Kung tutuusin ay kaawa-awa ang sinapit ni Ma'am Flora. Ewan ko ba, sa yaman nila, hindi man lang nahuli ang pumatay sa nobyo ni Ma'am Flora. Hayaan mo na sila. Tama na tong chismisan natin. Pakainin mo na yung mga bakat, baka tayo pa ang sisante ni Mang Kanor. Napaka-high blood pa naman nung kapag nakikita niyang nag-uusap lang ang mga tauhan niya. Hayaan mo siyang mag-high blood at matigok para mabawasan naman ang mayayabang dito sa asyenda. Hoy, tama na, ikaw talaga puro kakalokohan, ha? Kinabukasan, habang kumakain ng almusal ay tahimik lamang si Flora. Ni hindi nito ginagalaw ang kanyang pagkain. Inis na inis si Diego habang palihim na sinusulyapan ang kanyang kapatid. Ma'am Flora, kainin mo ng almusal mo para makainom ka na ng mga gamot mo. Nagulat si Diego at si Gemma nang tumangutango si Flora at dahan-dahan nitong isinubo ang kanyang pagkain. Halos lumundag sa tuwa si Diego sa ginawa ng kanyang kapatid.
Minsan lang itong kumain at kung kailangang pilitin ay sinusubuan na lang yon ni Gemma. At ang mas ikinagulat nila ay nang magsalita ang dalaga at kinausap ang kanyang nurse. Pwede bang samahan mo ako sa hacienda? Gusto kong mamasyal. Sige po, ma'am. Kahit maghapon pa tayo mamasyal, okay lang po. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, may lihim na galit si Gemma kay Flora, kaya umismid yun, habang si Diego naman ay tuwang-tuwa sa naging pagbabago ng dalaga. Sige, Gemma, hanggat gusto niya mamasyal, hayaan mo lang siya. Baka bumalik na sa normal ang pag-iisip niya. Palihim na umirap si Gemma sa sinabing yon ni Diego. Naiinis siya dito dahil kayamanan lang ang habol nito sa kapatid at hindi naman bukal sa loob niya na gumaling si Flora. Pagdating ni na Flora at Gemma sa hacienda ay nagkagulo ang lahat. May naggulat sa pagdating ng kanilang among babae. Ang iba naman ay palihim na pinagtatawanan ang dalaga dahil alam nilang nasiraan yon ng bait. Ang iba pa ay masaya naman sa kanyang pagdalaw. Ma'am Flora, saan niyo po gustong mamasyal? Walang naging tugon ang dalaga. Dire-diretso lang yun sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa dulo ng hacienda, kung saan matatagpuan ang isang napakagandang talon. Iginala niya ang kanyang paningin sa paligid at bakas sa kanyang mga ngiti na natutuwa yun sa kanyang nakikita. Ngunit maya-maya lamang, bigla siyang umiyak at nagsusumiksik sa isang puno ng kawayan na nasa gilid ng talon. Nagsimula yung sumigaw na ikinataranta ni Gemma. Wag! Parang awa niyo na! Huwag niyong patayin si Roberto! Parang awa niyo na! Roberto! Ma'am Flora, huwag kang matakot. Wala dito si Sir Roberto. Wala po mananakit sa inyong dalawa ni Sir Roberto. Nandyan sila. Tulungan mo si Roberto pakiusap. Papatayin nila si Roberto. Ma'am, mabuti pa umuwi na tayo. Sige na, tumayo na po kayo. Sinungaling ka. Pinalis mo si Roberto. Pinatay na nila si Roberto. Ano ba naman ang babaeng ito? Ang akala ko'y okay na. Hindi pa pala. Ma'am Flora, tara na, umuwi na po tayo. Baka nasa inyo na si Sir Roberto. Hanapin mo si Roberto. Papatayin nila si Roberto. Nakita ko, pinatay nila si Roberto. Pinatay nila. Wala man lamang akong nagawa. Kawawa naman siya. Natatawa lamang si Gemma habang naghi-hysterical sa kanyang harapan si Flora. Wala siyang nararamdamang awa sa dalaga habang tinitingnan yon. Mayaman kang at maganda, baliw ka naman. Hanggang sa makarating sa mansyon, patuloy pa rin yon sa pag-iyak. Oh, ano nangyari dyan? Sir, nung nakarating na kami sa may falls, bigla na lang po siyang nagsisigaw at umiyak. Pinatay daw po dun si Roberto. Ayun, nag-hysterical na siya. Ha? Ganun ba? Kawawa naman ang kapatid ko. Hanggang ngayon pala dala-dala niya pa rin ang nangyari. Sige sir, papainumin ko muna siya ng gamot para kumalma. Sige, wag mo siyang iiwan ha. Baka kung anong gawin niyan sa sarili niya. Pagkaalis ni na Flora at Gemma, pabagsak na naupo sa sofa si Diego. Bakas na bakas sa kanyang muka ang pagkadismaya. Bakit ganon? Baliw ka na Flora, pero naaalala mo pa rin si Roberto. Nauubos ko ng pera sa hacienda at wala na ako mapagkunan ng pansugal. Lumala pang pagkabaliw ng babaeng to. Pagkalipas ng 1 linggo, nagtungo sa Maynila si Diego, kasama sina Flora at Gemma. Naroon na sila sa doktor na kakilala ng kanilang pamilya upang muling ipagamot ang kanyang kapatid. Sumailalim si Flora sa masusing evaluation hinggil sa kanyang sakit at hiniling ng doktor kay Diego na manatili muna doon si Flora ng 2 linggo. Tutol man ay napilitan na ring pumayag ang lalaki. Ikaw na munang bahala kay Flora sa mga kailangan niya, Gemma, ha? Wag kang malilingat na mawala sa paningin mo yung kapatid ko. Uuwi muna ako sa mansyon at marami pa akong aasikasuhin doon. Opo, sir. Ako na pong bahala sa kanya. Mag-iingat po kayo.
Habang ginagamot si Flora sa Maynila, naging abala naman si Diego sa kanilang mansyon sa paghahanap sa iba pang mahalagang mga papeles na hanggang nung mga oras na yun ay hindi niya makita. Nakakainis ka na talaga, Flora. Hanggang ngayon di ko pa rin makita ang ibang mga papeles ng ating mga negosyo. Halos ilang taon na ako naghahanap dito sa mansyon pero wala. Sa oras na makita ko yun, ipapapeke ko yun. Yun na lang ang tanging paraan para magkapera ako. Samantala, sa bahay naman ni na Fermin, ilang araw nang napapansin ni Elisa na madalas na malalim ang iniisip ng kanyang asawa at lagi yung tahimik. Fermin, may problema ka ba? Para kasing ang lalim ng iniisip mo nitong mga nagdaang araw eh. Wala ito. Napagod lang siguro ako. Marami kasing gawain sa asyenda eh. Ay nako, Fermin, kilala kita. Alam ko pag may problema ka. Sige na, sabihin mo na sa akin. Wala nga akong problema, Elisa. Ano ka ba? Pagod lang to. Okay, halika na't mananghalian na tayo. Baka lumamig pang sabaw ng niluto kong sinigang na kanduli. Aba, paborito ko pala yung niluto mo, ha? Syempre naman, dapat mabusog ka para lalo kang sipagin sa pagtatrabaho. Siya nga pala, malaki-laki na rin ang naiipon kong pera para kung sakaling gusto na nating magkaanak, may budget na tayo. Ay nako, ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na ayoko pa magkaanak? Ayoko madamay siya sa mga problema natin. Abay, bakit ka nagagalit? Di, wag kong ayaw mo. Ang OA mo naman. Dahil sa sinabi ni Fermin, labis na nasaktan si Elisa. Nagmamadali yung lumabas ng bahay at nagtungo sa kawayanan. Hoy, Elisa, saan ka pupunta? Ang arte talaga ng babaeng ito, oo. Bahala ka sa buhay mo. Makakain na nga, buwisit. Makalipas ang 2 linggo, binalikan na ni Diego ang kanyang kapatid sa Maynila at gaya ng dati, dismayado na naman siya dahil wala pa rin siyang nakikitang pagbabago sa mga ikinikilos ni Flora. Wala na bang pag-asa na gumaling yung kapatid ko, Dok? Malaki naman ang pag-asa na gumaling siya, Diego. Kailangan lang ay mahabang pasensya at pangunawa. Ang nangyari sa kanya ay post-traumatic stress disorder at napakalaki ng impact nito sa kanya. Nakakaranas siya ng mga bangungot at flashbacks na nangyari sa kanyang trauma. Kaya napakahalaga ng kanyang pamilya bilang support group upang gumaling siya ng tuluyan. Ang tagal niya ng ganyan, Dok. Magagaling naman ang mga doktor niya pero nakakadismaya dahil parang wala nangyayari. Hindi ganun kadali ang sinasabi mo, Diego. Depende sa pasyente ang kanyang paggaling at depende sa naging impact ng trauma sa kanya bago pumasok ang healing process. Same medications pa rin ang binigay namin sa kanya at psychotherapy. Kailangan lang na matinding tiyaga para gumaling na siya ng tuluyan. Habang pauwi sa kanilang probinsya, may mga plano na si Diego. Hindi na siya makapaghintay na gumaling na si Flora. Pagdating sa mansyon, pinagpahinga na muna ni Diego ang kanyang kapatid at pagkatapos ay masinsinan niyang kinausap si Gemma. Mabuti pa siguro ako na muna mag-aalaga sa kanya. Kaya mag-day off ka na muna, Gemma. Naisip ko kasi na marahil ay kailangan ni Flora ang bonding namin magkapatid para naman bumalik ang mga alaala niya. Magpahinga ka muna sa probinsya niyo ng mga 2 linggo. Maganda nga yan naisip mo, sir. Baka sakaling makatulong kay Ma'am Flora. Maraming salamat po, sir. Makakapagpahinga rin ako. Sige na, mag-impake ka na para bukas ay maaga kang makaalis. Bukas ko na lang ibibigay ang sweldo mo. Maraming salamat po, sir. Kinaumagahan, pagkaalis ni Gemma, maaga ring ipinasyal ni Diego si Flora sa tabing dagat. Nagbiyahe sila kung saan-saan at ang huli nilang pinuntahan ay ang hasyenda. Masaya silang sinalubong ng kanilang mga tauhan, ngunit si Flora hindi man lang tinapunan ng tingin ang kanilang mga trabahador. Pagpasensyahan niyo na po ang kapatid ko. Alam niyo naman ang kalagayan niya. Ipapasyal ko lang siya para naman hindi siya naiinip sa bahay. Habang namamasyal sa loob ng hasyenda, nagmistulang naging tourist guide ni Flora si Diego. Ikinukwento nito ang bawat lugar kung saan may magaganda silang alaala ng kanilang pamilya.
Ngunit wala pa ring pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Flora na lalong ikinagagalit ni Diego. Alam mo ba, napapagod na ako sa'yo. Ang kailangan ko lang naman malaman ay kung nasa ng mga papeles ng iba pa nating mga negosyo. Kailangan ko ng pera. Ano? Magsalita ka. Nasaan ang mga papeles? Dahil sa ginawang pagsigaw ng lalaki na paatras ang kanyang kapatid, bakas na bakas sa kanyang muka ang matinding takot. Oh, natatakot ka naman pala. Yun lang ang kailangan ko sa'yo, baliw, at pwede na kitang hayaan na maging baliw habang buhay. Saan mo nilagay yung mga papeles? Sumagot ka! Balak nang saktan ni Diego si Flora dahil sa sobrang pagkainis. Ngunit hindi niya na ituloy ang plano dahil nakita niyang paparating sina Fermin at Jerry. Magandang hapon po, Sir Diego, Ma'am Flora. Mabuti naman po at napadalaw kayo dito sa asyenda. Magandang hapon po sa inyo, sir. Oh, bakit parang umiiyak po si Ma'am Flora? Alam mo naman, sinusumpong na naman. Hindi tumitingin si Flora sa kanyang mga kaharap. Nakayuko lang siya sa lupa habang nakikinig sa mga pinag-uusapan ng tatlo. Ngunit nang bahagya niyang iniangat ang kanyang paningin, may nakita siyang tato sa tapat ng pulso ni Fermin. Nanginig ang kanyang buong katawan dahil tandang-tanda niya ang tato ng isang alakdan na nakaukit doon. Nagulat ang tatlo nang biglang magsalita ang babae at niyakap si Fermin. Roberto? Oo, ikaw nga, Roberto. Ang tagal mo nawala. Miss na kita. Gulat naman si Fermin sa ginawa ng kanyang amo. Si Jerry naman natatawa habang nakatingin sa dalawa. Maging si Diego ay nagulat din sa ginawa ng kanyang kapatid. Ma'am, hindi pa ako si Rob. Hindi pa natatapos sa kanyang pagsasalita ang lalaki, hinila na siya ni Diego at binulungan siya nito. Sakyan mo na lang ang kapatid ko. Ako nang bahala sa'yo. Pero Sir Diego, hindi naman po pwedeng ganito. Lagot ka sa misis mo, paring Fermin. Muling sumenya si Diego kay Fermin at napilitan siya na makisakay kay Flora. Kumusta ka na, Flora? Ang tagal din nating hindi nagkita. Ang akala ko namatay ka na, Roberto. Hindi ko kaya kung mawawala ka. Ipangako mo na hindi mo na ako iiwan. Pangako, Flora. Hindi na kita iiwan. Pigil ang pagtawa ni Diego at Jerry habang yakap ni Flora ang lalaki. Nagmistulang tuod naman si Fermin sa pagkakatayo dahil naiilang siya na niyayakap ng kanyang amo na bukod sa maganda ay mayaman pa. Ngayong nagkita na kayo ni Roberto, masaya ka na ba, Flora? Masayang-masaya na po ako. O sige, bukas. Magkikita ulit kayo, ha? Pero sa ngayon, uuwi na muna tayo. Ayokong umuwi kung hindi ko siya kasama. Baka patayin ulit siya. Patay? Lagot ako kay Elisa nito. Magpaalam ka na sa asawa mo, paring Fermin. Kung hindi mo siya pauuwiin ngayon, baka hindi mo na siya makita ulit. Gusto mo ba yon? Hindi nga ako papayag na umalis siya. Sumama ka na sa amin, Roberto. Ligtas ka doon. Sige na. Sige na, Fermin. Roberto, sumama ka na sa amin. Jerry, ikaw na magsabi sa asawa niya na may pinagagawa lang ako, ha? Sabihin mo, bukas na siya makakauwi. Teka lang, Sir Diego. Hindi pwede nakatali lang ako kay Ma'am. May asawa po ako. Alam ko. Pagbigyan mo na muna. Baka bumalik na yun sa katinuan kapag nakasama niya si Roberto. Ikaw pala. Doon na tayo mag-usap sa mansyon kung ano pa ipagagawa ko sa'yo, ha? Napakamot na lamang ng kanyang ulo si Fermin. Labag man sa kanyang kalooban ay wala siyang magawa dahil nahihiya siyang tanggihan ang kanyang mga amo. Sige, paring Fermin, ang swerte mo naman. Loko, wag mo sasabihin kay Elisa ang totoo dahil magwawala yun. Ariglado, pre. Sige po, Sir Diego, mauuna na po ako. Sige, ayusin mo na lang ang pambobola sa asawa nitong si Roberto. Pagdating sa mansyon, nailang si Fermin dahil sa nakakalulang laki ng bahay at labis siyang namangha sa mga nakapalibot na mamahaling muebles. Sir, ano pong gagawin ko dito?
Magpahinga ka muna dyan at ipapahanda ako sa kasambahay ang merienda natin. Flora, diyan ka lang ha. Ngumiti lang si Flora at kitang-kita sa mukha nito ang kasiyahan habang nakatitig kay Fermin. Hindi naman mapakali ang lalaki dahil hindi siya sanay na tinititigan ng isang babae, maliban na lamang sa kanyang asawa. Lagi mo ba akong naaalala, Roberto? Ang tagal kitang hinintay at ngayon nagkita na tayo. Hindi na tayo magkakahiwalay. Oo, hindi na tayo magkakahiwalay, Ma'am Flora. Tuwang-tuwa si Diego habang pinagmamasdan sina Flora at Fermin sa di kalayuan. Umiral na naman ang kanyang pagiging tuso sa kanyang naiisip na plano. Nakahanda na ang merienda natin. Kumain na tayo. Halika na, Roberto. Kumain na tayo. Dali, masarap ang niluto kong pagkain. Napakamot na lamang ng ulo si Fermin. Hindi niya malaman kung maaawa ba o matutuwa sa kanyang among babae. Habang kumakain, mas lalong nailang ang lalaki dahil sinusubuan siya ni Flora at hindi naman siya makatanggi. Sige na, makipaglaro ka lang sa kanya. Ganyan talaga sila maglambingan ni Roberto. Subukan mo rin siya at baka sakaling bumalik na yan sa katinuan. Pagkatapos kumain, nagulat si Fermin nang yayain na siya ni Flora sa kanyang silid. Hindi nito malaman ang isasagot at napatitig na lamang siya kay Diego. Ay, sige Flora, pumunta na tayo sa silid nyo pero dapat iinom ka ng gamot mo, ha? Wala nang nagawa pa si Fermin kung hindi ang sumunod sa magkapatid papunta sa silid ng dalaga. Nung mga oras na yun, parang nakikita niya ang mukha ni Elisa na galit sa kanya. Etong gamot mo ha, inumin mo na muna para gumaling ka na. Gusto ko si Roberto magpapainom sa akin ng gamot ko. Ay, sige, uminom ka na. Heto, isusubo ko pa sa'yo. Salamat. Ang lambing-lambing mo pa rin, Roberto. Pagkatapos nito, matulog na tayo, inaantok na ako. Sumunod ka na lang kung anong gusto niya. Pero wag mong sasamantalahin ang pagiging baliw niya, ha? Konting lambing lang, pero wag mo siyang gagalawin. Kapag nakatulog na siya, iwanan mo na at mag-uusap tayo. Opo, Sir Diego. Ako na po ang bahala sa kanya. Hindi mapakali si Fermin nang silang dalawa na lamang ni Flora ang nasa silid, lalo na nang yayain siya ng dalaga na humiga sa kanyang tabi. Bakit nakatayo ka pa dyan, mahal? Halika na, humiga ka na dito. Ay, tukso, layuan mo ako. Napakaganda nitong inihain mong tukso, Diyos ko po, baka bumigay ako. Naiilang na umupo si Fermin sa gilid ng kama, ni hindi siya makatingin ng diretso sa dalaga. Hoy, ano ka ba, mahal? Ayaw mo na ba sa akin? Siguro may iba ka nang nagugustuhan, no? Ay, nako, wala. Ano ka ba? Alam mo namang ikaw lang ang mahal na mahal ko eh. Talaga? Sige na nga, naniniwala na ako sa'yo. Halika na, matulog na tayo. Napilitang humiga si Fermin sa tabi ni Flora. Abot-abot ang kaba nito nang bigla siyang yakapin ng dalaga at humilig ang ulo nito sa kanyang balikat. Miss na kita, Roberto. Ang sabi nila, patay ka na. Patay ka na raw. Walang kaluluwang gumawa noon pero hindi naman pala totoo dahil buhay ka at kasama na ulit kita. Hindi totoo yung mga chismis na yun, Flora. Kaya sana, huwag ka na mag-alala. Nandito na ako at hindi na kita iiwan. Ilang sandali pa, nakatulog na ang dalaga. Dahan-dahan niyang iniangat ang ulo nito at inilipat sa unan. Nagmamadaling bumangon ang lalaki at lumabas ng silid. Para siyang nabunutan ng tinik noong mga sandaling yon. Nadatnan niya sa sala si Diego na nakangisi habang umiinom ng mamahaling alak. Kumusta, Roberto? Fermin pala. Halika dito, uminom tayo. Siya naman, nagawa pa magbiro. Nakatulog na si Ma'am. Hindi naman siya nagwala, konting pambobola lang ay kalmado na siya. Magaling.
Sasamantalahin ko ng pagkakataon, Fermin. Habang ang tingin niya sa'yo, ikaw si Roberto, kailangan mapaamin mo siya kung nasa ng mga papeles ng mga negosyo namin. Ay, naku sir, mukhang mahirap yan. Paano kung hindi ko siya mapaamin? Paiba-iba po kasi ang ugali ng may ganyan sakit, kaya suntok sa buwan kung magsasabi yan sa akin ng totoo. Kaya mo yan. Konting pambobola, konting lambing. Malay mo. Gustong-gusto ka niya, Fermin, kaya samantalahin na natin to. O ito, yan ang pera para naman hindi ka lugi sa ipinagagawa ko sa'yo. Ang dami naman nito, sir. Nakakahiya naman kung hindi ko magawa yung ipag-uutos mo. Maliit na bagay lang yan. Kapag nagawa mong gusto ko, may bonus ka pa sa akin. Sir, paano naman yung asawa ko? Baka magtaka na yun kung bakit hindi na ako madalas na makakauwi sa amin. Walang problema. Ako mismo magsasabi sa asawa mo na may importante akong pinapagawa sa'yo dito sa mansyon. Kaya mo yan. Malaking tiwala ako sa'yo, Fermin. Sige sir, ikaw ang bahalang magsabi sa asawa ko ha. Alam mo naman yun. Ubusin na natin tong alak at ngayon din pupunta tayo sa inyo. Habang tulog si Flora, ibigay mo na rin sa asawa mo yung pera para maniwala na talagang may pinapagawa ako sa iyo dito sa mansyon. Samantala, sa silid ni Flora, abala yun sa pakikipag-usap sa telepono. Mababakas sa mukha niya ang galit. Maya-maya pa, kinuha niya ang isang maliit na kahon sa ilalim ng kanyang kama. Naglalaman yun ng maraming gamot at nagmamadali siyang nagtungo sa banyo at wala siyang panghihinayang na itinapon ang mga yun at ifinlash sa inidoro. Pagkatapos ay bumalik na siya sa kanyang higaan at muling natulog. Sa kabilang banda, sa bahay naman ni na Fermin, tuwang-tuwa si Elisa na dinalaw sila ni Diego. Naku, Sir Diego, mabuti naman po at napadalaw kayo dito sa amin. Pasok po kayo. Ay, pasensya na po at maliit lang ang bahay namin, sir. Okay lang. Dito na lang ako. Hindi rin naman ako magtatagal. Ipagpapaalam ko lang sana sa iyo tong si Fermin dahil may ipinapatrabaho ko sa kanya sa mansyon. Kaya medyo bihira muna siya makakauwi dito sa iyo. Ayos lang ba yon? Ay, opo, sir. Ayos lang po, wala pong problema. Sinabi na rin po sa akin ni Jerry na may pinapagawa po kayo sa asawa ko. Ay, siya nga pala, Elisa. Binigyan na ako ni Sir Diego ng advance sa sahod. Oh, eto, kunin mo. Naku, ang dami naman nito, Sir Diego. Baka naman kung anong trabaho na po yan. Huwag ka mag-alala. Ligtas ang asawa mo sa mansyon. Ako mismo magsusumbong sa'yo kapag nahuli ko ng bababae yan. Mabait naman po ang asawa ko, sir. Siguro naman ay hindi ang gagawa ng kalukuhan. Loyal ako sa iyo, Elisa, ha? Oy siya, sige na. Babalik na kami ni Fermin sa mansyon. Huwag ka mag-alala. Tuwing linggo, padadalawin ko siya dito. Ay, sige po, sir. Ay, sige na, Fermin. Mag-iingat kayo. Ay, sige, Elisa. Mag-iingat ka rin dito, ha? Pakis nga. Andyan si Sir, nakakahiya. Samantala, inabot na ng ilang linggo ang pagpapanggap ni Fermin na nobyo ni Flora, kung saan-saan niya yun ipinapasyal at kadalasan ay sa labas sila kumakain. Habang lumilipas ang mga araw, nakitaan ni Diego ng pagbabago ang kanyang kapatid. Nagiging masayahin na yun at hindi na bugnutin kagaya ng dati. Fermin, mukhang nahiyang sa iyong kapatid ko ah. Sa tingin ko, oras na para tanungin mo siya kung saan niya nilagay ang mga papeles ng iba pa namin negosyo. Ay, sige po, sir. Bukas ay nagyayaya siya na mamasyal daw kami sa tabing dagat. Doon ko na lang itatanong sa kanya. Daanin mo sa konting halik, konting lambing para bumigay. Pero ikaw hindi ka pwedeng bumigay, ha? Alalahanin mo, kapatid ko pa rin yung baliw na yan. Opo naman, sir. Kinabukasan. Ang ganda naman ng lugar na to. Naalala mo pa ba yung unang tinala mo ko dito? Ha? Ay, hindi ko na maalala. Pasensya ka na. Ano? Unang buwan ng anibersaryo natin noon. Dito tayo nagpunta. Ay, sorry talaga. Hindi ko na maalala eh. Siguro sa dami ng trabaho ay nakalimutan ko na. Ano? Anniversary natin hindi mo naaalala? Anong klaseng nobyo ka?
Ay, naku, sorry talaga, mahal. Wala akong maalala. Pasensya ka na. Joke lang. Sa December pang anniversary natin, mahal. Tinetesting lang kita. Loko-lokong babae to Kinabahan ako dun Oh, bakit natahimik ka? Sorry, mahal. Biro lang yun. Ay, okay lang, mahal. May itatanong nga pala ako sa iyo, mahal. Sino na nga ang namamahala sa mga negosyo nyo ngayon? Si Kuya Diego. Hindi mo ba alam? Alam ko, sa asyenda nyo, si Sir Diego ang namamahala. Ang ibig kong sabihin ay sa iba nyo pang mga negosyo. Anong mga negosyo? Meron pa ba? Marami kayong mga negosyo. Nakalimutan mo na ba? Sorry, wala akong maalala, mahal. Naku, sayang naman. Kung hindi mo naaalala mga negosyo ninyo, isipin mong mabuti, baka may maalala ka pa. Ang kulit mo naman. Ikaw may naaalala ka ba? Naku, marami ako naaalala, no? May mga papeles pa nga tayo na inaasikaso noon Kahit pa yung mga papeles na yun, hindi mo na naaalala? Mga papeles? Wala rin akong maalalang papeles, mahal Naku, kung ako sa iyo, mahal, iisipin ko mabuti kahit yung mga papeles lang. Marami kayong negosyo na natenga dahil wala na nag-aasikaso nun. Uy, ang sarap ng ice cream. Bili tayo, mahal. Ay, sige, bili tayo ng ice cream. Buisit naman, napurnada pa. Wala siyang maalala pero bakit ako naaalala niya? Pagdating sa bahay, agad na ibinalita ni Fermin kay Diego ang naging usapan nila ni Flora. Buisit na yan. Wala siyang maalala. Flora, ano nang gagawin ko sa'yo? Sa tingin ko, sir, hindi natin siya dapat na minamadali. Hintayin na lang natin ang oras na maalala niya. Ako nga ay nagulat din dahil ako ang kanyang boyfriend pero hindi sukatan yun na gumagaling na siya dahil hindi naman talaga ako si Roberto. Kaya may problema pa rin sa kanya. Ang punto ko naman, Fermin, ganito. Si Roberto nga ang naaalala niya naging nobyo niya. Kahit na hindi ikaw yun, nagbabaka sakali rin ako na maalala niya ang mga papeles. Di ba? Baka hindi pa ngayon, Sir Diego. Hintayin na lang muna natin na siyang kusang makaalala gaya ng kay Roberto. Alam mo, para na rin ako mababaliw gaya ni Flora sa kakaisip kung saan niya nilagay yung mga papeles Sir, hanggang kailan po kaya, ako dito? Alam mo namang hindi pa natin alam kung nasan yung hinahanap ko, di ba? Kaya huwag ka magmadali. Sabi ko nga po, sir. Sige po, maliligo na po muna ako. Ikaw nga, hindi mo mapaamin si Flora, ako pa kaya. May sinasabi ka? Sir, wala po. Samantala, abala sa paglalabas sa kanilang bakuran si Elisa nang mapadaan ang dalawang tsismosa niyang kapitbahay. Halos magkandara pa ang mga yun at nag-uunahang makalapit sa kanya. Hoy, Maring Elisa! Naku, nabalitaan mo na ba? Naku, Mare, mukhang walang alam itong si Elisa sa kumakalat na chismis ngayon. Ano ba ang aga-aga niyong makichismis, ha? Naku, Elisa, wala kang ang alam tungkol sa mga chismis sa asawa mong si Fermin. Ha? Ano? Bakit? Anong chismis sa asawa ko, ha? Maring Elisa, ang asawa mo, merong kabit. Ano? Sigurado ba kayo dyan? Kapag hindi totoo yung pinagsasabi niyong dalawa, ipapabarangay ko kayo. Ay, ganon? Kami na nga nagmamalasakit, kami pang ipapabarangay mo? Oo nga. Halika na nga, Maret. Wala palang kwentang kapitbahay to Siya na nga yung tinutulungan. Siya pa ang galit. Hoy, sandali lang. Nabigla lang ako. Kilala niyo ba kung sino yung kabit ni Fermin? Nako, Elisa, hindi ka maniniwala. Ang kabit ng asawa mo ay ang praning na may-ari ng hasyenda, si Flora. At ang balita pa madalas sa mansyon ang kabit niya, si Fermin. Sigurado kayo, Ang alam ko kasi may pinapatrabaho si Sir Diego kay Fermin sa mansyon. Sumadya pa rito si Sir Diego para ipagpaalam ang asawa ko. Hay, huwag ka maniwala dun, Elisa. Ang kapatid niya ang pinapatrabaho ni Sir Diego. Marami na nakakita sa asawa mo at kay Flora na namamasyal at kumakain sa labas at ang sweet-sweet daw nila. Parang mauupos na napaupo si Elisa sa kanyang bangkito. Ilang saglit pa, sunod-sunod nang tumulo ang kanyang luha.
Kaya pala ayaw mo magkaanak tayo, Fermin. Kaya pala diyan ka na nagtatrabaho sa mansyon. Oy, Maring Elisa, ayos ka lang? Ay nako, hindi yan okay. Ano ka ba? Dinalhan natin ng chismis, kaya iiyak talaga yan. Sige, maraming salamat sa inyong dalawa. Ako nang bahala kay Fermin. Sige, Maring Elisa, ha? Balitaan mo na lang kami para naman hindi kami mahuli sa balita. Huwag ka magmukmuk, Mare. Ipaglaban mo ang karapatan mo bilang asawa. Nang makaalis ang dalawang tsismosa, halos magwala si Elisa. Pinagtatapon niya ang kanyang mga labahan sa lupa at nagmamadaling pumasok sa kanilang bahay. Ang hindi niya alam, may mga matang nagmamasid sa kanya sa di kalayuan. Hindi pa tuluyang umaalis ang mga tsismosang kapitbahay ni Elisa. Ay, Mare, magandang laban to. Excited na ako sa mangyayari. Oo, Mare, labanan ng isang mayaman at isang dukha. Labanan ng isang praning at isang matino. Samantala, abala na naman sa kanyang silid si Flora. Seryoso yung nakikipag-usap sa telepono at may mga isinusulat na detalye sa kanyang maliit na kwaderno. Sige, panahon na para gumante. Sigurado ako na siya ang taong tinutukoy ko. Tatawag ulit ako para sa huling ipag-uutos ko, ha? Hindi pa man naibababa ang telepono, nakarinig na siya ng ingay sa labas ng kanilang mansyon. Mula sa bintana, natatanaw niya ang isang babae na nagwawala sa labas ng kanilang gate. Sinong babaeng yun na nangangahas na pagbabatuhin ng gate namin? Makababa nga. Pagdating sa hardin, nakita niya si Fermin na inaawat ang isang babae na nagwawala. Utang na loob, Elisa. Samahin na natin ito pag-usapan. Huwag ka mag-iskandalo dito. May karapatan ka pang magwala. Akong asawa mo at niloloko mo ako. Oh, at siya pala ang asawa ni Roberto Fermin. Mas magandang palabas to. Natanaw ni Elisa ang papalapit na si Flora. Ngumiti ang dalaga kay Elisa na lalo niyang ikinagalit. Siya ba ang kabit mo, Fermin? Ha? Ang kapal din naman ang mukha mo na magpakita sa akin. Hayop ka! Excuse me? Sino ka? Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, ha? Hindi ako kabit ni Roberto. Nobyo ko siya. Isang malakas na sampal ang pinakawalan ni Elisa at dumapo yon sa pisngi ni Fermin. Walang hiyak ka talaga. Pati pangalan mo pinalitan mo. Hindi siya si Roberto. Si Fermin ang nilalandi mo at siya ang asawa ko. Halos matawa si Flora sa kanyang nakikita at naririnig. Ngunit kailangan niyang magpanggap bilang nobya ni Fermin, pati na rin bilang baliw dahil hindi niya pa nalalaman kung sino ang mastermind sa pagpatay sa kanyang nobyo. Tumahimik ka nga muna, Elisa. Wala kang alam sa mga nangyayari dito. Ako malalagot kay Sir Diego nito eh. Hindi na nagtaka pa si Flora nang marinig nito na ang kanyang kuya Diego ang nag-utos kay Fermin na magpanggap. Ngunit hindi pa siya nakakasiguro sa kanyang mga hinala kung ang kanyang kapatid din ang nagpapatay sa kanyang nobyo. Mahal, palayasin mo ng pangit na babaeng yan. Naiinis ako sa kanya. Sa lahat ng ayoko, yung inaagaw ang taong mahal ko. Ano? Pangit? Ako? Ikaw ang mga agaw, malandi ka. Ay, umuwi ka na nga muna, Elisa. Makinig ka naman. Huwag mong pagsalitaan na masama si Ma'am Flora. May sakit siya. Ano? Yan ba ang may sakit? Baka ang pagiging makati ang sakit niyan. Kaya wala siyang pakialam kung makasira man siya ng pamilya. Lumayas ka na sa pamamahay ko. Roberto, wala ka bang gagawin sa babaeng yan? Ay, utang na loob, Elisa. Pupunta ako sa bahay natin. Magpapaliwanag ako, ha? Sige na, umuwi ka na muna. Oo, uuwi ako, kaya bitawan mo ako. Huwag mo na akong kalagkarin palabas. Itong tandaan mo, Fermin at Flora. May karma rin kayong dalawa. Biglang nakaramdam ng awa si Flora sa babae. Ngunit kailangan pa niyang makipaglaro upang makuha ang hustisya para kay Roberto. Ay, pasensya ka na, mahal ha. Hindi ko na siya nobya. Gusto niya lang makipagbalikan sa akin. Hayaan mo, hindi na mauulit ang nangyaring to. Ngumiti na lamang ng mapait si Flora.
Hindi na nito kinausap pa si Fermin. Umakyat na lamang siya sa kanyang silid at napabuntong hininga habang nakatitig sa kisame. Sige lang, Fermin. Ipagpatuloy mong pagpapanggap. Pareho lang tayong umaarte ngayon. Tingnan natin kung sinong mananalo ng acting awards. Maya-maya pa, may tinawagan si Flora sa telepono. Matagal siyang nakipag-usap at nang ibabayon ay masaya itong nagpunta sa banyo at naligo. Kinagabihan, masayang dumulog sa hapagkainan si Flora. Naroon na sina Diego at Fermin na hinihintay ang kanyang pagdating. Sinaktan ka ba ng babaeng sumugod dito, Flora? Wala yun, kuya. Ang sabi nga ni Roberto, dati niya yung nobya na gustong makipagbalikan sa kanya. Hindi ko naman po akalain, sir, na susugod dito yun eh. Pasensya na po talaga. Mahal, hayaan mo na yon. Halika na, susubuan kita. Di ba, paborito mo tong pagkain na to? Biglang nagkatinginan sina Diego at Fermin. Naging kampante na sila na hindi naapektuhan si Flora sa mga nangyari at naniniwala pa rin ito na si Fermin ay si Roberto. Samantala, 11:00 ng gabi, tahimik ang buong paligid at mahimbing nang natutulog sa kanyang silid si Elisa. Wala siyang kamalay-malay na pinasok na siya ng 4 na kalalakihan. Nagising na lamang siya nang maramdaman na may humawak sa kanyang 2 kamay at pinadipa siya. Sino kayo? Anong kailangan nyo? Sa Clara! Ngunit hindi na nakapagsalita pa ang babae nang takpan ng isang lalaki ang kanyang bibig ng panyo at maya-maya pa nakaramdam na siya ng pagkahilo at tuluyang nawalan ng malay. Magbubukang liwayway na nang magising si Elisa. Takot nang mapagtanto na wala na siya sa kanyang silid at nakagapos na ang kanyang mga kamay at paa. Iginala niya ang kanyang paningin at wala siyang nakikita sa kanyang paligid, kundi mga lumang gulong at mga patapong bagay. Diyos ko, anong lugar to? Sinong gumawa nito sa akin? Maya-maya lang may narinig siyang mga yabag at mga boses na nagmumula sa labas ng bodega. Takot ang babae na napaatras sa isang sulok. Ngunit laking gulat niya nang makita na magkasunod na pumasok sina Flora at Fermin. Kasunod nila ang 4 na tauhan na may kanya-kanyang baril sa bewang. Nang makita ni Fermin ang kanyang asawang si Elisa na nakagapos, bigla siyang nataranta. Flora, anong ibig sabihin nito? Bakit nakagapos dito ang asawa ko? Ay, asawa mo ba siya? Ang sabi mo sa akin, dati mo siyang nobya na naghahabol sa'yo, diba? Asawa ko siya, Flora. Pakiusap, kung ano ba na nagawa niya sa'yo, patawarin mo na lamang siya. Bakit ka nagsinungaling sa akin, Roberto? Ang buong akala ko ay ako lang. Bakit nag-asawa ka na pala? Halos sabunutan ni Fermin ang kanyang sarili dahil alam niyang mahirap umintindi ang babae. Selosa ako, Roberto. Alam mo yan. At kapag nagsiselos ako, pumapatay ako ng tao. Flora, pakiusap. Parang awa mo na. Huwag mong papatayin ang asawa ko. Ang kuya mong sisihin mo dahil siya nag-utos sa akin na magpanggap ako. Bakit ka naman pumayag na magpanggap? Dahil sa pera? Alam ko na ang mga galawan mo, Fermin, dahil hindi ako baliw. Matagal na akong gumaling at gusto kong mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Roberto. Ngayon, sabihin mo sa akin, sino ang utak sa pagpatay kay Roberto? Magsalita ka! Wala akong alam, Flora. Sino? Si kuya ba? Wala nga akong alam. Wala kang alam. Sige, buti pa itali nyo na rin ang lalaking yan. Ay, teka lang. Bakit mo ko tatalian? Wala akong kasalanan. Wala kaming kasalanan ni Elisa. Hindi pinansin ni Flora ang mga sinasabi ni Fermin at naglabas siya ng itak na bagong hasa. Mamahalin ka pa kaya ni Fermin kung putol-putol na ang katawan mo? Ang sarap sigurong tingnan kung nakalutang ka na sa ilog o kaya ay iluto na lamang kaya kita.
Baliw! Sa oras na makawala ako dito, ikaw ang lulutang sa ilog o kaya gagawin kitang adobo! Ah, ganun ba? Yun ay kung makakawala ka pa. Ang talas nito, oh. Bagong hasa. Biglang itinaas ni Flora ang itak at inundayan nito ng taga ang babae. Wag! Wala akong kasalanan sa'yo! Ah! Oops! Biro lang. Bakit ko naman dudungisan ang mga kamay ko at gagayahin ang kriminal mong asawa, Elisa? Parang kaawa mo na, Ma'am Flora. Wala nga akong alam. Kung meron mang nakapatay kay Roberto, siguro ay yung kuya mo yun. Nagagalit siya kasi hindi niya makita ang mga papeles ng inyong mga negosyo. Paano wala kang alam? Yung tattoo mo sa may pulso ang nakita ko na sunod-sunod at walang awa na bumaril kay Roberto. Tapos sasabihin mo wala kang alam? Kung hindi ka pa rin aamin, ikaw mismo ang papatayin ko. Ano ba, Fermin? Umamin ka na kasi. Sino ba nag-utos sa'yo na patayin ang nobyo niya? Si Gemma nag-utos sa akin. Binayaran niya ako para makapasok na private nurse sa mansyon ninyo, ma'am. Parang nabingi ang tainga ni Flora sa mga sinabing yon ng lalaki. Hindi siya makapaniwala na ang private nurse na pinagkatiwalaan niya at itinuring na kapatid ang nagpapatay sa kanyang nobyo. Nanginginig ang mga tuhod na napaupo si Flora at nag-umpisang tumulo ang kanyang mga luha. Bakit niya ipinapatay si Roberto? May kasalanan ba sa kanyang nobyo ko? Ang sabi niya sa akin, nobyo niya si Roberto at magpapakasal na dapat sila. Pero nalaman niya na ikaw na ang bagong nobya nito at nung ayaw niya makipaghiwalay, binugbog siya ni Roberto at nakunan daw siya. Matindi ang galit niya kay Roberto at maging sa'yo, Ma'am Flora. Diyos ko, Roberto, ang akala ko'y napakabait mong tao. Lahat ng paraan ginawa ko, mabigyan ko lang ng hustisya ang pagkamatay mo. Ma'am, susuko naman po ako sa pulisya. Ipangako niyo lang na hindi niyo sasaktan ulit ang asawa ko. Sige, pangako. At tumistigo ko pa rin laban kay Gemma para madiin siya sa kaso. Nagmamadaling umuwi sa mansyon si Flora upang ibalita sa kanyang kuya Diego na mag-iingat kay Gemma. Ngunit pagdating niya sa kanilang gate ay maraming reporter at maraming tao ang nasa hardin. Nagkaroon na kaagad ng pakiramdam si Flora na may hindi magandang nangyayari sa mansyon nang makita niya na nakakordon ang kanilang pintuan ng kulay dilaw. Ano nangyari dito? Bakit maraming tao? Sinalubong siya ng isang pulis at inalalayan papasok sa loob ng bahay. Doon ay nakita niya ang dugoang katawan ng kanyang kuya Diego na wala ng buhay. Kuya Diego, sino may gawa nito sa'yo? Kuya Diego! Lumapit ang matandang kasambahay ni na Flora at sinabi nito na si Gemma ang pumatay sa kanyang kuya. Nakapagtago lang ang kasambahay kaya hindi siya nakita ng babae. Habang nagluluksa, hindi rin tumigil si Flora na ipahanap sa mga pulis si Gemma. Ngunit nailibing na si Diego ay hindi pa rin nahuhuli ang babae. Malungkot ang mga sumunod na gabi sa buhay ni Flora sa kanilang mansyon. Naalala niya ang kanyang kuya Diego na hindi man lang nakatikim sa mga ipinamana sa kanila ng kanilang mga magulang. Dahil ang hinala niya ay ang kuya niya ang nagpapatay sa kanyang nobyo. Simula ng araw na mapatay ang kanyang kapatid, hindi na nagpabaya si Flora para sa kanyang kaligtasan. Nagpalagay siya ng mga pulis sa paligid ng kanilang mansyon dahil alam niya na anumang oras ay maaaring sumugod ulit si Gemma at siya naman ang patayin. Ngunit tila hindi sa mansyon nakaabang ang panganib sa buhay ng dalaga. Araw ng linggo,
Dinalaw niya ang libingan ng kanyang mga magulang at kapatid na nasa iisang mausoleo lamang. Habang nag-aalay ng panalangin, biglang may sumakal sa kanya mula sa likuran. Bitawan mo ako! Ngunit pahigpit ng pahigpit ang pagkakasakal, kaya halos kapusin na siya ng hininga. Nanghihina ang dalaga, ngunit pinilit niya pa ring kagatin ang braso ng taong sumasakal sa kanya, kaya nabitawan siya nito. Mabilis na tumakbo palabas ng mausoleo si Flora, ngunit nahawakan siya noon sa buhok. Mabilis ding hinablot ni Flora ang buhok ng taong sumabunot sa kanya, at kapwa sila nagpagulong-gulong sa simento. Hayop ka! Mamatay ka na! Masayop ka! Mga agaw ka! Wala ka ng pag-asa dahil wanted ka na. Pati kapatid ko, dinamay mo pa. Nang makakita ng pagkakataon, dali-daling tinadyakan ni Flora sa sikmura si Gemma at tumakbo siya sa mga nicho na naroon. Hinabol naman siya ni Gemma kahit na namimilipit na yon sa sakit ng sikmura. Dahil sa pagkataranta, nalito na si Flora kung saan ang daan palabas dahil halos mga nicho at mga mausoleo na lang ang kanyang nakikita. Wala ka nang mapupuntahan ngayon, babaeng baliw. Sisiguruhin kong mamamatay ka ngayon. Hindi na pinansin ni Flora ang mga sinabing yon ng babae. Nag-focus siya na hanapin ang daan pabalik dahil naroon ang kanyang sasakyan sa tabing kalsada. Habang tumatakbo, nakasalubong ni Flora ang isang sepulturero at itinuro noon sa kanya ang daan palabas. Nang makarating sa kanyang kotse, pinaharurot niya kaagad ang sasakyan at agad na nagtungo sa police station at pinablatter niya ang ginawa sa kanya ni Gemma. Samantala, matapos manggaling sa sementeryo ay sa bahay naman ni Fermin nagdiretso si Gemma. Gusto niyang makaganti kay Fermin dahil binuking siya nito at alam niyang nakakulong na ang lalaki, kaya ang plano niya ay paghigantihan ang asawa nito. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Maniningi lang ako ng utang sa asawa mo at alam ko na nakakulong na siya, kaya ikaw ang magbabayad. Nagulat si Elisa nang biglang inilabas ni Gemma ang isang patalim at inundayan siya ng saksak. Mabilis na nakailag ang babae at binato niya ng bangko si Gemma, kaya nakalabas siya ng bahay at nakatakbo. Saklolo! Tulungan niyo ako! Papatayin niya ako! Saklolo! Nagkataon naman na nasalubong niya ang kanyang mga kapitbahay na tsismosa, kaya tinulungan siya ng mga yon. Pinagbabato nila si Gemma habang papalapit sa kanila. Ang naging komosyon sa kalsada at ang ingay ng dalawang tsismosa ay nakatawag pansin sa iba pang mga kapitbahay ni Elisa, kaya mabilis na tumakas si Gemma sakay ng kanyang kotse. Maraming salamat sa inyo mga kapitbahay, lalo na sa inyong dalawa. Utang ko sa inyo ang buhay ko. Oh, sino naman ang babaeng yon, Maring Elisa? At plano ka talagang paglamayan? Katakot naman yon, parang dragon sa tapang. Na-stress ako ng konti doon na Maring Elisa, ha? Akala ko ay katapusan na nating tatlo. May bingo pa naman ako mamaya. Ay, si Gemma yun. Wanted na yun ng mga pulis, pero ang lakas pa rin ng loob na gumala at pumatay ulit. Hindi bale, pupunta ako ngayon sa barangay at sa mga pulis para ipablatter siya, para mabigyan ako ng proteksyon. Maraming salamat ulit sa inyo, ha? Samantala, galit na galit si Flora nang malaman nito na maging si Elisa ay sinugod din ni Gemma at planong patayin. Hindi na pwedeng mga ginagawa mo, Gemma. Kung hindi ka mahuhuli ng mga pulis, pues ipapabarang kita para sa kamatayan ng humila sa iyo papunta sa impyerno. Kinabukasan, nagbiyahe si Flora patungo sa isang isla sa Visayas. Doon nakatira ang kanyang tiyuhin na si Mario na isang matinik na mambabarang. Nang sila ay magkita, ikinuwento lahat ni Flora ang mga ginawa ni Gemma. Sige, Flora, huwag kang mag-alala. Gagawin ko miserable ang buhay ng babaeng ito, kapalit ng buhay ng pamangkin ko na kinuha niya.
Gusto kong maramdaman niya ang hirap at sakit, Chong Mario. Pahirapan mo siya para matauhan yung utak niyang kriminal. Nang makababa sa airport, sumakay na kaagad ng taxi si Flora at nagpahatid sa kanilang mansyon. Habang nasa biyahe, nakatulog ang babae sa loob ng sasakyan at hindi niya namalayan na ang kanyang sinasakyan ay papunta na sa isang masukal na daan. Hindi niya alam na bago pa man siya sumakay ng taxi, nakapag-spray na ng pampatulog ang driver nito. Sa dulo ng masukal na daan, may isang lumang bodega at doon huminto ang taxi. Ibinaba ng driver si Flora at binuhat papasok sa loob ng bodega. Akala mo hindi na kita mahuhuling baliw ka? Paggising mo, nasa impyerno ka na. Ilang minuto lang ang nakalipas, nagising na si Flora na nakagapos sa isang poste. Ikaw na naman? Hanggat hindi ka talaga namamatay, hindi ka marunong madala, no? At ikaw, Elisa, anong ginagawa mo dito? Nakipagsabwatan ka ba sa kriminal na yan? Oo, dahil tama naman siya eh. Nakulong si Fermin nang dahil sa'yo. Napakabobo mo talaga. Nakulong si Fermin dahil sa babaeng yan. Kung hindi ba naman sumunod yung asawa mo na mukhang pera dito sa Santa Santita na to, di sana hindi siya humihimas ng rehas ngayon. Dahil sa sinabi ni Flora, nagpanting ang tenga ni Elisa at pinagsasampal ang dalaga. Ang yabang mo talaga, dati ka namang baliw. Mas mababaliw ka kapag nasintensyahan ng asawa mo mukhang pera. Tama na yan, Elisa. Wala naman tayo mapapala sa baliw na yan kung papatulan natin. Mag-focus na lang tayo sa ransom na hinihingi natin para magkapera tayo. Kaya ka pala biglang nasaktan, Elisa. Dahil mukha ka ring pera. Kawawa naman kayo. Gusto nyo magkapera sa nakaw na paraan. Sumusobra ka na talaga. Kailangan ko ng pera dahil nakakulong si Fermin nang dahil sa'yo. Mag-isip ka, Elisa. Kesa nakipagsabuatan ka sa kriminal na ito, sana humingi ka na lang ng tulong sa akin. Dahil tutulungan naman kita eh. Tandaan mo, ang kidnapping ay walang piyansa at habang buhay kang makukulong. At paano naman kami makukulong? Kapag nakuha na namin ang ransom, papatayin ka na namin. Di ba, Gemma? Huwag kang makinig sa kanya, Elisa. Hindi ka naman yan bibigyan ng milyones kapag humingi ka ng tulong. At hindi ka niyan tutulungan habang buhay. Sige, tingnan natin kung sinong unang mamamatay sa ating tatlo. Tumigil ka, baliw. Mamamatay ka talaga kapag nalimas na namin ang pera mo. Iniwan ng dalawa si Flora at lumipat sa kabilang silid. Bagamat hindi niya naririnig ang mga yon, alam niya na tungkol sa ransom ang pinag-uusapan. Tingnan ko lang kung makukuha niyo ang gusto niyo. Hindi tanga mga tauhan ko para magbigay sa inyo ng milyones. Kinagabihan, naghain ng masarap na pagkain si Gemma at sabay na silang kumain ni Elisa. Pinagtatawanan ng dalawa si Flora dahil alam nilang nagugutom na rin yun. Oh, nagugutom ka na ba? Lunukin mo na lang yung laway mong panis. Masarap yan. Ang sarap ng lechon manok ko, babaeng baliw. Gusto mo? Inggit na yan. Siguro nagpuprotesta ng mga bulatin yan sa tiyan dahil sa gutom. Ay, ano ka ba? Huwag kang magbanggit ng bulate. Kumakain tayo eh. Maselan ka palang bruha ka. Paano na lang kung labasan ng uod yung kausap mo? Tumagal ka kaya? Oy, may binubulong siya oh. Baka gutom na yan. Ganun ba? Sandali, masubuan nga nitong mga buto na tira natin. Lumapit si Gemma kay Flora at pilit niyang sinubuan ng buto ng manok ang bibig ng dalaga. Galit na galit si Flora kaya bilang ganti ay iniluwa niya sa mukha ni Gemma ang ipinakain sa kanya. Anak ng bastos ka! Bakit? Sino sa ating dalawang unang ng bastos, ha? Kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gagawin sa iba. Napikon ang babae sa sinabing yon ni Flora, kaya isinaklob niya sa mukha nito ang hawak niyang pinggan na may mga buto ng manok at ipinagdiinan niya yon sa mukha ni Flora.
Ngunit sa halip na magpaapekto, mas lalong inasar ng babae si Gemma. Uy, salamat. Ang ganda ng bagong skincare ko sa mukha. Baliw! Hoy, bumalik ka dito! Tapusin mo na tong pagkain mo! Hayaan mo na yung mamatay sa inggit at gutom! Pagkatapos kumain, muling nag-usap sa kabilang silid ang dalawa. Maya-maya lang naglatag na sila ng banig at natulog sa lapag. Nakatulog na rin si Flora dahil sa sobrang pagod. Wala silang kamalay-malay na ito na ang umpisa ng gabi ng bangungot ni Gemma. Habang sila ay mahimbing na natutulog, may biglang pumasok sa bintana na isang ibon na kulay itim na kasing laki ng uwak. Tuloy-tuloy yun sa ulunan ni Gemma at tinuka nito ang noo ng babae. Bahagya siyang nagising, ngunit mas nanaig ang antok, kaya hindi niya napansin ang itim na ibon na mabilis ding lumipad palabas matapos siyang tukain. Makalipas ang ilang minuto, nakaramdam ng matinding sakit sa noo si Gemma, kaya siya nagising. Nagmamadali niyang kinapa ang kanyang noo at napasigaw siya dahil may nahawakan siyang malaking bukol. Elisa, gumising ka! Bakit ba? Inaantok pa ako. Gumising ka nga! Ang sakit ng noo ko. May nakakapa akong malaking bukol. Tingnan mo nga. Eto na. Apurado mo naman. Hala, bakit ka nagkabukol ng ganyan kalaki? Wala naman yan kanina Nagising si Flora sa ingay ng dalawa. Maging siya ay nagulat sa biglaang pagkakaroon ni Gemma ng malaking bukol na sinlaki ng kamao. Dali-daling kinuha ni Gemma ang salamin sa kanyang bag upang siya mismo ang makakita sa bukol. Gulat na gulat ang babae dahil pagkatapat ng salamin sa kanyang muka ay biglang pumutok ang bukol at mabilis na umagos ang kulay itim na dugo mula doon. Habang umaagos ang kulay itim na likido, namilipit naman sa sakit si Gemma. Pakiramdam niya, pumutok ang kanyang ulo at muka dahil sa sobrang sakit. Kumuha ka ng pamunas! Dalian mo! Tuloy-tuloy ang dugo sa pag-agos! Ay, teka lang! Diyos ko! Ano bang nangyayari dyan sa mukha mo? Habang natatarantang pinupunasan ni Elisa ang dugo sa noo ni Gemma, mas lalo yung namilipit sa sakit. Hindi ko na kaya ang sakit, Elisa! Para na akong mamamatay! Dalhin mo na ako sa ospital! Ha? Wala tayong sasakyan! Bukas pa tayo susunduin ng taxi ng pinsan ko! Gumawa ka ng paraan! Dalian mo! Nasa liblib tayong lugar, Gemma! Napakalayo nito sa highway! Paano ko makakagawa ng paraan? Habang nagtatalo ang dalawa, lihim namang napapangiti si Flora. Noon lang niya naisip na ito na ang barang na ginawa ng kanyang tiyo Mario para kay Gemma. Ano nga naman ang baliw na Flora na yan ang utusan ko? Tiisin mo na lang muna ang sakit. Total, malapit na mag-umaga. Hintayin na lang natin ang pinsan mo. Hindi ko na kaya. Ang sakit-sakit na. Baka naman may dala kang gamot dyan. Wala. Kumuha ka na lang ng tubig. Gusto kong uminom ng tubig. Eto ng tubig. Ay, Diyos ko. Bakit may mga uod na lumalabas sa bukol mo, Gemma? Ay, nakakadiri ka. Huwag kang magbiro ng ganyan. Totoo sinasabi ko. Iyan ang dami, ang lalaki. Muling kinuha ni Gemma ang kanyang salamin at nang makita ang napakaraming uod ay muntik niya nang maihagis yon. Ano bang nangyayari? Bakit may mga uod na lumalabas? Hindi ko rin alam, Gemma. Nakakadiri naman yan. Nasusuka na ako. Anong oras na ba? Matagal pa bang umaga? Sobrang sakit na ng ulo ko. 2:00 pa lang na madaling araw. Bakit naman kasi hindi mo dinala ang kotse mo? Yan tuloy, wala tayong magamit sa oras ng emergency. Tanga ka ba? Nakatimbre sa mga pulis ang plate number ng kotse ko. Dahil nga, wanted ako. Teka nga, itong babaeng itong dahilan kung bakit wanted na ako eh. Ipunin mo yung mga uod at ibuhos mo sa kanya. Ipasok mo sa loob ng t-shirt niya.
Ay nako, Gemma, utusan mo na lang ako ng kahit na ano. Huwag mo lang akong pahawakin ng mga uod. Sige na, sumunod ka na lang. Nakita mo nang sakit-sakit na nga ng ulo ko eh. Ayaw mo pa sumunod sa akin? Ayoko nga. Di ikaw na lang ang maglagay ng uod sa kanya. Total, ikaw naman na nakaisip. Ang pangit mong kapartner. Wala kang pare ko. Wala kang pakinabang. Hindi na sumagot pa si Elisa. Naupo na lang yun sa malayo dahil may mga uod na gumagapang sa simento at nandidiri siyang tingnan ang mga yon. Habang abala si Gemma sa pagtataboy sa mga uod na lumalabas sa kanyang bukol, tuwang-tuwa naman siyang pinagmamasdan ni Flora. Wala siyang kamalay-malay na binabarang na pala siya. Uy, Gemma, bakit parang ang lalim ng butas dyan sa noo mo? Parang kinakain yata ng mga uod ang laman mo. Ha? Diyos ko, binubutas nga ng mga uod ang noo ko. Paano yan kung tumagos yan sa utak mo? Nako, parang ang bilis nilang kinakain ng laman mo. Halika dito, dalian mo. May dala akong alkohol dito. Buhusan mo ang butas para mamatay ang mga pesteng uod na yan. Sige, akin na yung alkohol mo. Tiisin mong sakit ha, mahap dito. Habang binubuhusan ni Elisa ang noo ni Gemma, halos mapasigaw yon dala ng sobrang sakit. Ngunit ang hindi nila alam, habang napapasukan ng anumang kemikal ang isang binabarang ay lalo yung lumalala. Hala, Gemma, bumubulwak na yung itim na likido. Ang dami at hindi na uod ang lumalabas sa noo mo. May mga alupihan at mga ipis na rin. Anong gagawin ko, Elisa? Tulungan mo ako. Alam mo, sa tingin ko, binabarang ka, Gemma. Ganyan ang mga binabarang kung ano-anong mga kulisa pang lumalabas sa katawan nila. Hampasin mo mga alupihan at ipis, Elisa. Kinakagat nila ang mukha ko. Ikaw na ang humampa sa kanila. Baka masaktan ka kung ako. Malaman ko lang kung sino nagpabarang sa akin. Papatayin ko yon. Nako, huwag mo munang intindihin yan. Ang isipin mo ay gumaling ka, nakamamatay kaya ang barang. Habang naglalabasan ang iba't ibang insekto, palaki naman ng palaki ang butas sa noo ni Gemma. Hindi niya na maimulat ang mga mata dahil natatakot siya na pati yun ay pasukin. Samantala, dahil sa pagkawala ni Flora, inalarma na ang kapulisan ng kanyang mga kamag-anak. At nang makakuha sila ng lead sa security camera ng airport, nakita nila ang taxi na sinakyan nito. Hinihintay na lang ng mga pulis na bumiyahe ang taxi at sinundan na nila kung saan yon papunta. At hindi nga nagkamali ang mga pulis, natuntun nila kung saan itinatago ang dalaga. Laking gulat ni Elisa nang pagbukas niya ng pintuan ay bumungad sa kanya ang maraming pulis kasama ang pinsan ni Gemma. Mabilis na nagsipasok ang mga yon at pinakawalan sa pagkakatali sa poste si Flora. Si Gemma naman nakapikit pa rin at hinang-hinana. Sino ba yan? May kasama bang pinsan ko? Nahuli na tayo, Gemma. May kasama siyang mga pulis. Dahil sa narinig, bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata. Napasiksik yon sa sulok at hindi makatingin ng diretso kay Flora. Napansin ng mga pulis ang noo ni Gemma at ang mga kulisap na naglalabasan doon. Sinabi ni Flora na nabarang yon. Kung dadalhin niyo siya sa ospital, bantayan niyo siyang mabuti. Masyadong madulas ang babaeng yan. Ma'am Flora, patawarin niyo na ako, parang awa niyo na. Binigyan na kita ng pagkakataon kanina na magbago ng desisyon. Pero anong ginawa mo? Nilait-lait mo ko at pinagtawanan. Sige na po, pusasan niyo na rin ang babaeng yan. Dinala ng mga pulis sa ospital si Gemma. Si Elisa naman ay diniretso na sa kulungan. Nang mabalitaan ni Fermin na nakakulong ang kanyang asawa, galit na galit yun, lalo na nang malaman niyang si Flora ang nagpakulong doon. Magbabayad ka sa ginawa mo sa amin ni Elisa, Flora. Nangako ka na hindi mo nasasaktan si Elisa, pero ano tong ginagawa mo? Isang araw, nabalitaan ni Flora na patay na si Gemma habang nakakulong. Pinuntahan kaagad ng babae si Fermin upang ipaalam dito ang nangyari. Kakausapin ko pang abogado ko para maibaba ang sentensya mo, Fermin.
Hindi na ako interesado, Flora. Wala na akong pakialam kung dito na ako mamatay. Ha? Bakit naman? Ano pa bang silbi ng buhay ko kung habang buhay na nakakulong kaming dalawa ni Elisa? Nangako ka, Flora, na hindi mo sasaktan ang asawa ko pero ginawa mo pa rin. Ipinakulong mo pa rin siya. Yun bang ikinagagalit mo? Nakipagsabuatan si Elisa kay Gemma at kinidnap nila ako para ipatubos. Sa tingin mo, hindi ako magagalit? Oo nga, pero humingi naman daw siya ng tawad sa'yo pero ipinakulong mo pa rin siya. Binigyan ko siya ng pagkakataon na tumiwalag kay Gemma, pero nilait niya lang ako at pinagtawanan. Kaya dapat niyang pagbayaran ng ginawa niya. Sige na, umalis ka na at huwag ka nang babalik ulit dahil ayaw na kitang makita. Sige, kung yan ang gusto mo, aalis na ako. Pagkatayo ni Flora sa upuan, mabilis ding tumayo si Fermin at biglang inagaw ang baril ng isang pulis at mabilis nitong hinablot si Flora na hindi pa gaanong nakakalayo. Sige, subukan niyo lumapit. Sasabog ang utak ng babaeng ito. Maging si Flora hindi rin nakapagsalita dahil nagulat siya sa ginawa ni Fermin. Bigla na lang itong natuod sa pagkakatayo at takot na takot dahil nakadiin sa kanyang sentido ang dulo ng baril. Nagdatingan naman ang iba pang mga kapulisan at lahat sila ay tinutukan ang naturang lalaki. Fermin, mag-isip ka. Huwag ka magpadalos-dalos. Papatayin ko ang babaeng ito kung hindi niyo ako pakakawalan. Bigyan niyo ako ng sasakyan at pera. Fermin, pwede pa nating pag-usapan to. Pangako, iatras ko ng demanda kay Elisa. Tumigil ka. Hindi na ako naniniwala sa'yo. Ganyan talaga kayo mayayaman, mga sinungaling. Hindi ako nagsisinungaling. Pangako yan. Ano? Bibigyan ko kayo ng 30 minuto para ibigay ang hinihingi ko. Hindi na ako natatakot na mamatay at patayin ng babaeng ito. Parang awa niyo na. Ibigay niyo na sa kanya ang hinihingi niya. Dahil sa nangyaring hostage-taking, napabalita ito sa mga pangunahing telebisyon at radyo. Maging sa hasyenda ni na Flora ay nakarating ang balita at napanood nila ang lahat. Naku naman to si Faring Permino, ano na naman tong ginagawa niyang gulo? Kailangan malaman ni Elisa ang ginawa ng asawa niya. Baka nga tuluyan niyang patayin si Ma'am Flora. Samantala, sa koreksyonal kung saan nakakulong si Elisa, pinuntahan siya ni Jerry at ibinalita ang pangho-hostage ng kanyang asawa. Ano ba naman yang si Fermin? Imbis na magtino ay gumawa na naman ulit ng panibagong problema. Makiusap ka kaya sa warden mo dito na gusto mo makausap ang asawa mong ng hostage. Hindi lang si Ma'am Flora mapapahamak dahil baka pati si Paring Fermin ay mapatay ng mga pulis. Sinubukan ni na Elisa at Jerry na magpaalam sa nakatataas sa koreksyonal at pinayagan naman nila kaagad na makapunta si na Elisa sa presinto kung saan nakakulong si Fermin. May mga ipinadalang escort na mga pulis kay Elisa at kay Jerry para na rin sa kanilang seguridad. Maraming tao ang nasa labas ng presinto dahil hindi pa rin natatapos ang hostage-taking. Ngunit madaling nakapasok sina Elisa at Jerry sa loob dahil sa mga escort nilang kapulisan. Fermin, si Elisa to. Tama na yan. Pakawalan mo na si Ma'am Flora. Ha? Elisa? Anong ginagawa mo dito? Umalis ka na at baka madamay ka pa. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ka sumusuko at hindi mo pinakakawalan si Ma'am Flora. Ako may kasalanan ng lahat dahil naniwala ako kay Gemma. Nakahinga naman ng maluwag si Flora nang marinig nito ang mga pakiusap ni Elisa sa kanyang asawa. Alam niyang mahal na mahal ni Fermin ang asawa nito at makikinig yon sa kanya. Utang na loob, umalis ka na. Fermin, gusto mo bang walang makilalang ama ang anak natin? Kung mawawala ka, kaming dalawa na lamang, Fermin. Kaya pakiusap, sumuko ka na. Ha? Buntis ka, Elisa? Oo, Fermin. Kaya alang-alang sa anak natin, itigil mo na ito. Kung susuko po si Fermin, huwag niyo siyang sasaktan. Hindi po ako magrereklamo dahil tauhan ko po siya. Naging maayos ang naging pagsuko ng lalaki sa mga pulis.
Binigyan pa sila ng pagkakataon na magkausap ni Elisa. Kinausap din ni Flora si Elisa at nangako na iuurong niya ang demanda laban sa babae. Sa tulong ng mga abogado ni Flora, napababa ang sintensya ni Elisa at makalipas ang ilang taon ay nakalaya na yun. Tinupad ni Flora ang kanyang pangako na tutulungan niya ang mag-ina na makapagsimula at binigyan pa ng pangkabuhayan si Elisa. Sa mansyon ni na Flora, nakaimpake na ang kanyang mga bagahe. Naisipan niyang manirahan na muna sa Amerika dahil gusto niyang kalimutan ang masasakit na alaala na nangyari sa kanyang buhay. Yon! Napakaganda naman ng kwento, punong-puno ng pagmamahal, pagpapatawad at iyakan. Pasensya na po muna kayo. Wala po muna tayong shoutout, babawi ako po bukas. Sigurado po yan. Marami lang pong aasikasuhin si Enteng. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.